Samahan niyo po kami ngayon sa pag-celebrate ng 15th birthday ng Ate Sam namin. Dahil minsan lang tayo nakakauwi sa birthday niya, kaya ito ipaghanda natin siya. Yung kapatid kong babae ang nakatuka sa pagdidecorate dahil magaling siya dyan. Ito nga ang result ng kanyang gawa, napakaganda nga naman, tingnan niyo. O, diba? Parang professional lang ang inday nyo. Kinabukasan, sa madaling araw, sinurprise naman siya ng kanyang mga pinsan at mga kaibigan. Dito pala sa probinsya namin is nakagawian na namin itong ganito. Lumaki kaming, pag may birthday is, kinakantahan kami sa madaling araw ng mga pinsanin namin at mga kaibigan. Nakakatuwa nga lang at hanggang ngayon ay nananatili itong tradisyon na to kasi maganda nga din naman siya. Para mapasaya din natin ang may birthday. Ayan nga si Ate Sam, tuwang-tuwa dyan. Makikita mo sa pagmumukha niya na parang napaka-special niya kasi nga talagang madaling araw pinupuntahan siya at binibigyan siya ng mga bulaklak at sinasabuagan din siya ng bulaklak. Kaya nagdala pa nga sila ng tinapay kasi nakakatuwa nga at nag-contribute pa talaga sila para lang makabili ng tinapay. Diba? Napaka-special. Feeling special ang ating birthday girl ngayon. Napakalaking bagay na din po yan para sa kanila kasi alam mo naman napakahirap ng pera sa Pilipinas pero at least nakakapag-provide pa rin sila ng mabibit-bit nila kahit papano. Nakakatuwa ngang tingnan kasi parang kailan lang ang liit-liit pa niya tapos kita mo naman ngayon ang laki-laki na niya, 15 years old na pala siya. Parang ang bilis lang talaga ng panahon ngayon. Tingnan mo, nagkakaedad na rin pala ako pero ang utak ko is parang ganun pa rin naman. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We are Malaking pasasalamat ko talaga kay Lord na binigyan niya ako ng pagkakataon na magiging nanay. At napaka-bless ko na si Ate Sam ang ibinigay niya sa akin. Kasi isa yan sa mga pangarap ko na babae dapat ang panganay kong anak. At ibinigay nga niya sa atin yun, hindi nga niya tayo binigo. Kaya kayo pag may gusto kayong hilingin, ipag-pray nyo lang at ibibigay niya yan sa tamang panahon. At magtiwala lang tayo lagi sa kanya na lahat ng mga pangarap natin ay matutupad din. At yan pala yung mga tsuhin ko at mga kapitbahay namin nagbayanihan para magkatay ng baboy. 2 baboy nga pala ang ikinatay namin sa birthday ng Ate Sam. Isang lechonin at saka isang ihawin na lulutuin kasi sa dami ba naman namin. Nangimbita kasi ako ng mga kamag-anak din sa mga kalapit baryo para naman magkaipon-ipon at magkabanding kaming lahat kasi minsanan lang naman din ako umuwi kaya maganda na rin ito para magkita-kita kaming magkakamag-anak. Ito nga lang ang kagandahan sa barangay namin dahil nagbabayanihan kami pag may handaan. Hindi katulad sa syudad na kailangan mo pang magbayad ng maglilitsyon at magkakatay ng baboy pero dito sa amin is tulong-tulong laang pwede na. At check ayan si Papa busing na busing padaan-daan laang. Dito lang pala yan sa gilid ng bahay namin. Yung isang baboy pala dyan is binili ko galing sa tiyahin ko. Tapos yung isa is alaga ng Papa dahil bumili ako ng biik nung last 3 months para nga sa birthday ni ate kasi alam kong uuwi ako para makatipid ako, pinaalaga ko ang mama at papa ng baboy. Ito yung baboy ng tiyahin ko, syempre kailangan siyang timbangin para malaman kung magkano yung babayaran ko. Tapos nung tinimbang siya ang laki pala na umabot pa ata ng kulang-kulang 50 kg yaan. Aray ko po, masakit sa bulsa. Kasi wala naman na tayong magawa, nandyan na yan kaya go na. So ganun talaga mga unexpected kasi ang expectation na kg niyan is 35 pataas. Tapos ang laki pala niya at ang bigat kaya hayaan mo na. Minsan lang naman tayo magpapaparty. Binibidyuhan ko nga sila dyan kasi gusto daw nila makita yung mukha nila sa vlog ko. Wow, char naman. Gusto nila sumikat. Kaya pasikatin na natin guys. Si Uncle Jamie nga pala yung nasa gitna. Asawa ng tiyahin ko, kapatid ng mama. Tapos si Titi Uloy naman yan yung bunso ng mama. Tapos si Bit naman yung isa. Ito naman, asawa to ng kapatid ng papa, si Jojo. Siya yung magaling magsaing kaya naatasan siyang magsaing. O diba, tulong-tulong sila dito guys. Yan nga lang ang kagandahan sa pamilya namin at saka sa probinsya namin kasi nagtutulungan talaga pag may handaan. Ito namang si Duhan, anak yan ng kapatid ko, may pakaway-kaway pa sa kamera kasi gusto din daw niya makita siya sa kamera. At yan naman si Uncle Ondo, asawa ng tiyahin ko, kapatid ng mama at kapitbahay namin. Magic, luto na ang kanilang lechon, napakabango niyan. Kung nandito lang kayo, maaamoy nyo at nakakagutom din. Ito naman dito, nagdinuguan ang mama at ang tiyahin ko. Ito, best friend ng mama yan, si Ate Esther. Tapos yan, mga tiyahin na yan, si Manding Maligali. Gustong makita din sa camera at ang mother. Tingnan mo nun at saka si Ate Eileen. Dito naman si Tata, yung isa, yan yung hari ng kusina, si Yaya Tata. Magaling siya magluto at masarap. Si mama kasi magaling din magluto yan at masarap. Kaso hindi na nga lang talaga niya kaya kasi matanda na rin. Ito naman dito yung mga pinsanin ko. Ito na nga yung cake ng Ate Sam. Napakaganda. Siya yung pumili niyan. At ito bumili na rin ako ng ng kakanin. At ang nagluto niyan ay si Ate Bibian. At ito na nga, luto na ang ating lechon. At may pansit, may dinuguan, may kalderita, may minudo. At saka ano pa ba yung niluto nila dyan? Hindi ko na matandaan. At
ito nga pala ang mga kaklase ng Ate Sam, pinaimbita ko sa kanya. Sabi ko, mangimbita ka ng classmate mo kasi bihira lang din naman ikaw may party. Tapos bumili na rin ako ng ice cream kasi nga, hindi na rin kasi kami gumawa ng panghimagas. Gawa nga ng ice cream na lang nga ang naisipan kong bilhin dahil alam kong matutuwa ang mga bata sa ice cream dahil minsanan lang din sila nakakain ng ganito sa baryo namin at masarap tong ice cream na to. Si Ate Sam na nga ang pinapabigay ko kasi sabi ko, ikaw ang may birthday kaya ikaw na ang mamigay sa mga bata. Nakakatuwa nga siyang tingnan sa dami ng mga bata, o diba? At least mapasaya natin ang mga bata sa birthday ng ate. At hindi nga lang pala bata ang nakikigulo dyan sa may ice cream, pati din mga malalaki gusto din mag-ice cream. Ano ba yan? Pagbigyan na laang ang mga isip bata, hayaan mo na. At nang malamigan din ang mga utak. Nahirapan pa nga ang ate magbigay dyan kasi konti lang ang nakukuha niya, o diba? Hirap na hirap siya kasi matigas pala yan at ang ate namin is hindi naman ganun kalakas. Napakahinhin nga kasi ng ate namin kaya ganyan, hirap na hirap siya, pero kahit ganun pa man is pinagtiyagaan niya talagang bigyan ang lahat ng bata at hinayaan ko na lang din siya kasi parang nag-i-enjoy naman siya sa pagbibigay ng ice cream sa bawat isa. Kaya ito nga si Gray is nagre-reklamo kasi hindi daw siya binibigyan ng ate niya at yun pala nabigyan na, gusto lang umulit-ulit kaya ayaw nang bigyan ng ate dahil tapos na daw. Nakakatuwa ang tingnan nga nagkakagulo sila sa ice cream, o diba? Kahit papano napasaya natin ang mga bata. Sa dami ba naman nila, o tingnan nyo guys, ang dami namin dito banda. Sa lugar namin maraming bata mula pa noon hanggang ngayon, di ba nga nakasaad sa Biblia na go to the word and multiply. Ayan na nga, nagmo-multiply nga naman sila. Habang tinitingnan ko si Ate Sam dyan na nagbibigay ng ice cream sa mga bata, napapa-thank you Lord na lang ako kasi kahit papano nakakapag-provide ako at nakaraos ko din ang birthday ng Ate Sam. At kahit papano napasaya natin siya sa birthday niya, o tuwang-tuwa nga naman, mukhang nag-i-enjoy nga naman siya sa birthday niya. May pa-wine-wine pa. Yan nga pala yung mga pinsan niya. Marami yan sila dito kaya okay lang naman si Ate Sam sa Pilipinas kasama ang mama at papa dahil marami nga kami doon. Kasi dito yan si Ate dati sa Oman, sa mga hindi nakakaalam, hanggang 8 years old kasama ko si Ate Sam dito sa abroad. Kaso nga lang kawawa yan siya dito dahil bahay, school bahay laang. Kaya hindi maganda yung childhood niya. O diba, enjoy na enjoy ang ating birthday girl kasama ang kanyang mga pinsan. Kaya masaya na rin ako na nakikita ang ate na masaya. Kasi alam mo naman tayong mga OFW, bihirang-bihira lang natin makasama ang ating mga anak. At aminin man natin at sa hindi, talagang lumalayo ang loob ng mga anak natin sa atin habang tumatagal tayo dito sa abroad. Ito ang nakakalungkot talaga pag malayo tayo sa ating mga anak. Sacrifice talaga kapalit ng magandang buhay na naibibigay natin sa kanila. At ano pang sitwasyon ang pipiliin natin is mahirap. Kung uuwi naman tayo ng Pilipinas, mahirap din naman kung wala tayong trabaho dahil wala tayong maibibigay sa kanila na pangtustos pa para sa pag-aaral nila at mga pang-araw-araw na pagkain. Pag nandito naman tayo sa abroad, mayroon nga tayong maibigay na pagkain at mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan, hindi naman natin sila kasama. Kaya sa buhay, mayroon talaga tayong isasakripisyo para lang matupad din ang isa sa mga gusto natin. At magtiwala na lang tayo kay God kasi siya yung nakakaalam kung ano yung best sa atin. Mas napapadali kasi ang buhay kung ipagkatiwala na lang natin kay God lahat. Basta ang gawin natin kung ano yung best para sa mga mahal natin sa buhay at sa sarili natin. Sa stage ko kasi ngayon, sa edad kong to, sinurrender ko na lang lahat kay God para mas madali ang buhay, kung ano yung plano niya, kung ano yung plano niya sa mga anak ko, sa aming lahat, sa pamilya ko. Basta ako patuloy ako sa buhay at magtatrabaho at gawin ko ang best ko para sa kanila. Nakakatuwang pagmasdan si Ate Sam dahil enjoy na enjoy siya sa birthday niya. Naalala ko tuloy yung 18th birthday ko, ipinagkatay ako ng mama at papa ng kambing kasi mayroon silang alagang kambing noon at 18th birthday ko nga daw. At imbitahin ko daw ang mga kaklase ko. Kaso hindi ko maimbita-imbita dahil nahihiya ako sa bahay namin. Kasi yung bahay namin nun is nakatagilid. Kaya natakot ako baka bulihin ako ng mga kaklase ko. Kaya pero may best friend ako na inimbita ko, isa lang. Kasi doon, at least doon nagtitiwala ako. At saka taga-baryo din kasi siya. Kaya siya lang ang inimbita ko kasama yung boyfriend niya. Pero yung iba kong kaklase hindi ko talaga kayang imbitahin kasi alam kong kukutsain lang ako ng mga yon. Dahil mga yayamanin din kasi yung mga kaklase ko dahil special class ako nung high school. O diba, matalino ang auntie nyo. Sino yung nakaka-relate ng sitwasyon ko na hindi nagpapapunta ng mga kaklase dahil ikinakahiya ang bahay? Paki-comment naman sa baba at sabihin nyo kung ano yung story nyo, bakit nyo ikinakahiya yung bahay nyo. Pero minsan nakakatulong din yung mga ganong sitwasyon kasi doon ka magsimulang mangarap na magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang trabaho, at magkaroon ng magandang buhay. Dahil malaking bagay din na napunta ako sa special class kasi ang mga kaklase ko ay mga yayamanin, mga anak ng teacher, pulis, abogado dahil nasa lungsod ako nag-aral at special class pa. Kaya naikukumpara
ko yung sarili ko na napakababa ko, kaya doon ako nagsimulang ang galing-galing naman nila. Yung mga ulam nila, hotdog, chorizo, samantalang sa akin, tuyo, diba? At saka pag nagkikwentuhan sila, piling mo talaga ang baba-baba mo kasi hindi ka nakaka-relate sa mga pinagkikwentuhan nila. Mga English movie ang pinag-uusapan nila, samantalang ako, ang ganap lang ng baryo, ang alam ko, at yung mga movie na Robin Padilla, Lito Lapid, o diba, saan ka pa? Kaya pag lunchtime na hindi ako kumakain sa room namin, kumakain ako doon sa mga kaibigan ko doon sa kabilang room, yung mga taga-baryo din, kasi nga nahihiya akong makisama at makihalubilo sa kanila dahil hindi man ako makarelate sa mga pinag-uusapan at hindi rin ako komportable na kasama sila kasi feeling ko hindi ako bilong sa grupo nila. At least ngayon hindi na mararanasan ng anak ko yung naranasan ko dati na parang feeling ko ang baba-baba ko at hindi ako bilong sa grupo. At kahit papano mayroon din naman tayong magandang naibigay sa pag-abroad natin kahit malayo kaming mag-ina. Ang importante na ibibigay ko sa kanila yung para sa kanila at yung best sa buhay nila. Pinsan ko nga po pala yung kumakanta, magaling nga yan siya kumanta. Marami nga kaming mga bisita kanina, hindi nga lang ako nakapag-video-video kasi busy din. Marami din akong mga inaasikaso at ine-entertain ng mga bisita. Ayan pala, tsuhin ko yan, lasinggero talaga yan. Hindi pwedeng hindi yan malasing pag may mga handaan. At ang pamilya nga po pala namin guys ay umiinom talaga. Lahat po pala kami guys umiinom, parang nakalakihan na namin yun kasi ang mama at papa umiinom din, mga kapatid, mga pinsan, mga tsuhin. So lahat na kami nainom, yun na yung banding namin. Kaklase ko nga pala sa elementary yung kumakanta, bakang yung pangalan niya, o diba unique yung pangalan niya, Astig. Ganda ng boses, no? Itong sumasayaw is tsuhin ko yan, ang tugtog dyan is budot. So tingnan mo naman, lasing na yan kasi gabi na, kanina pa kasi yan nainom. Tsaka normal na yan sa mga kapamilya namin na nasayaw talaga pag nainom na. O tingnan mo naman, dyan kami tuwang-tuwa eh. Kaya yan yun na yung bandigan. Ito naman si Titi Uloy. O ito yung bunsong lalaki nila mama. O tingnan mo naman, nagpartneran pa. Ang saya-saya niyan. Ito din si Gracie Gray yun, hindi ko na videohan kasi biglang dumating tapos lumabas din naman. Nakikiusyuso lang doon sa loob. Kasama yung mga kaibigan niya. O, diba? Ganar na ganar ng pamilya namin guys. Nasayaw. Ito pinsan namin yan at saka si mother naman doon sa gilid ng upo. Nagkukulitan yan sila. Eh, pamangkin nila yung isa. Kasi pinsan ko yan, pinipilit nga yan sumayaw nitong isa kong tsuhin. Magkapatid po yan, kapatid ng mama. Bihirang-bihira lang din kasi kami magkikitang magkakamag-anak pag may handaan lang. Or paano ba yan? See you sa next video. Salamat po sa panonood. God bless!